Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat na umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan. Tulad ngayon, ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako, dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno, at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalangsang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag tayo ay nakaranas ng problema o kahirapan, ang madalas na ginagawa natin ay sisihin ang Diyos. Kapag tayo ay namatayan o nagkasakit o nawala ng trabaho, ang tanong natin ay, Diyos, bakit naman nangyari ito sa akin? Parang sinasabi natin na pinabayaan tayo ng Diyos. Iba ang itinuturo sa atin sa Bible. Kapag may masamang nangyari tulad ng natalo sila sa digmaan, na nagkaroon ng salot o ng tagutom, ang unang ginagawa ng mga Hudyo ay umupo sila sa abo at humingi ng tawad sa Diyos. Hindi nila sinasabi na ang Diyos ay hindi makatarungan o kaya pabaya. Tumitingin sila sa kanilang sarili at humihingi ng tawad sa kanilang pagkakasala. Ang ganitong pakikitungo sa Diyos ay matatagpuan natin sa panalangin ni Daniel sa ating pagbasa ngayon. Si Daniel ay isa sa mga pinatapon sa Babylonia pagkatapos na sirain ang Jerusalem at ang kanilang templo ng mga Babylonians. Dahil sa katalinuhan ni Daniel at dahil sa ginagabayan siya ng Diyos, tumaas ang ranggo niya sa kaharian ng mga Babylonians at sa kaharian ng mga Persians. Minsan, pinagnilay-nilayan ni Daniel, ano bang kahulugan ng 7 linggo ng mga taon na tinutukoy ni Propeta Jeremias na magdurusa ang Jerusalem? Pinagdasal niya sa Diyos na maintindihan niya ang sinabi ni Propeta Jeremias. At ang binasa natin ngayon ay ang bahagi ng kanyang dasal. Kinilala niya na ang nangyari sa kanila sa pagkabagsak ng kanilang lungsod ay dahil sa kasalanan ng kanilang bayan. Matuwid ang Diyos at tama lang na sila'y parusahan dahil hindi nila sinunod ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Kahit na may warning na sa kanilang pagkakasala.
Kaya ngayon, humingi siya ng habag sa Diyos. Ito lang ang dahilan bakit sila makakalapit sa Diyos. Kapag siya ay mahabag sa kanila. At siya naman talaga ay mahabagin. Kaya humihingi siya ng tawad sa Diyos. Tama ang paraan ng Bible. Bago nating sisihin ang Diyos kapag may masamang nangyari sa atin, suriin muna natin ang ating sarili. Kadalasan, tayo rin ang naging dahilan ng mga mapapait na karanasan natin. Sana mahigpit ang ating pananalig na ang Diyos ay mabait at mahal niya tayo. Hindi siya basta-basta magpapadala sa atin ng kahirapan kung walang dahilan. Madalas ang mga nararanasan natin ay mga wake-up calls ng Diyos sa atin. Ginigising tayo ng Diyos upang matauhan na tayo sa ating kasamaan o kapabayaan. Pero hindi tayo magigising kung sa halip na tingnan ang ating sarili, sinisisi natin agad ang Diyos. Ikaw, o Diyos, ay makatarungan. Kami ang may pagkukulang. Bigyan mo kami ng kababaang loob na aminin ito. Punan mo kami sa aming pagkukulang. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.